Mapagpalang araw po sa atin lahat. Mayroon pong dinala dito sa atin na isang compressor ng refrigerator. Ang compressor dito dinala ng ating mga supplier. Sabi niya sa akin, testingin ko muna daw itong compressor na to. Saka na lang kami mag-usap. So ang tatak po ng compressor na ito ay isang Panasonic. Ayan. Panasonic po siya. Bali, wala na po siyang piyesa rito. Wala na yung kanyang mga relay. Ayan. Tinanggal daw, pati yung takip. Mayroon pang pinagbahaya ng ayan. O, ayan ang kanyang itsura. So dahil nga po wala siyang relay at saka overload protector at wala din naman akong extra relay at overload protector, so ang gagawin natin to para mapandar natin ay irerekta natin. Pero bago natin irekta, kukunan muna natin siya ng parameter, yung tinatawag na common starting at running. So gagawa po tayo dito ng pictorial. Yan, sang-ayon dun sa itsura ng kanyang terminal. Yan, dito natin isusulat yung makukuha nating resistance ng ating compressor. Bali, isinit lang natin sa ohms yung ating ohmmeter para makuha natin yung kanyang resistance. So ang una natin kukunan ay itong nasa kaliwa at saka nasa taas. Yan. So nakakakuha tayo ng 27.6. So yan po yung ating nakuha, 27.6 ohms. Dito naman sa itaas at saka dito sa kanan, kuko natin, nakakakuha tayo ng 17.2. So yan po, isinulat natin 17.2 ohms. Dito naman sa dalawang baba, kuko natin, ang nakukuha niya ay 44.6. So yan po ang nakuha natin, 44.6 ohms. So ang magiging tayo po ng winding yan, kung ating titingnan yung winding yan sa diagram sa loob ng kanyang compressor, ganito po ang lalabasan yan. Ayan, yan yung kanyang winding. Ayan. So ang atin pong sinukat, ito at saka yan. Yan. Tapos dito naman po sa kabila, ito naman ang kanyang tayo. Ayan. Yun. Oh. Ayan. So ang sinukat naman natin dito sa kabila, ito at saka yan. Ngayon, ganyan na po yung magiging status ng winding sa loob. Yan po ang itsura ng mga single phase. Pagdating po sa ilalim, nakakuha tayo ng 44.6 ohms. So ang nangyari dyan, sinukat natin tong magkabilang ito ang sinusukat natin dyan. Ito, tong winding na yan. Yan. So ang naging total yan, itong nasa itaas na to. Yan yung lumabas dito sa 44.6. Itong dulo nito, kasi dito tayo sa kabilang dulo eh. Nagdugtong siya dun eh. So yung reading na yan, dito nakuha. So palibasa, ito yung pinakamataas. Ito ang gagawin natin ngayong common. Ayan. At ito namang pangalawa, ito yung gagawin nating starting. Bakit naging starting to? Kasi nga, yung winding nitong starting winding to, maliliit po yan. Maliliit ang winding yan. Kaya lang, marami siyang ikot, marami siyang turn. Kaya mataas ang kanyang resistance. Kasi maliit siya, marami naman siyang ikot. Kaya ang naging kuha niyang itaas, naging 27.6. Kaya siya yung starting. Ngayon, pagdating naman po dito sa running, yan, sa running, ay malalaki naman po ang winding nito, malalaki, kaya kakaunti ang turn niya. Kaya pag kinuha natin yung resistance, mababa. So, yun po, kaya nang lalabas natin dito, palibasa ito yung mababa, magiging running siya. So, yan po. Kaya pagka nagsumuka tayo ng mga single phase, yung pong pinakamataas, yan ang dito sa dalawang ito, pag kinuha natin, ay 27.6. Ito naman ang magiging running niya at itong starting. Ngayon, pagdating naman dito sa total, 44, yan yung nagiging common. Yan po yung total.
Nagiging total po kasi yan eh. So i-plus natin. Kung mapapalabas natin itong 27.6 ohms, ipa-plus natin sa 17.2. Ayan, 17.2 ohms. Yun. Yang magiging total niyan. Yan po yung lalabas na common. So 6 plus 2 equals 8 point. Ayan. Tapos 7 plus 7 equals 14. Carry 1. 1, 2, 3, 4. Ayan. 44.8. So, yun. Ayan, yan po ang maging, ganyan po ang pagkuha niyan. Kaya lalabas dito, ito ay starting. Ayan. Dito ay running. Dito ay common. So, ganyan lang po ang pagkuha ng common, starting, running. So, ganyan nga po yung pagkuha ng common, starting, running. At yan po yung naging kabuuan ng ating competition para sa pagkuha natin ng starting, running, common. O tinatawag na common, starting, running. Ayan. So, uulitin po natin. Yung common at saka yung starting, ang nakuha natin ay 27.6 ohms at pagkatapos yung common at saka yung running ay 17.2 ohms at pagkatapos yung total ng starting at saka running ay 44.6 ohms. So ang ginawa lang nga po natin kanina, gaya ng ating sinabi kanina, yung 27.6 ohms ay ipa-plus lang natin dito sa 17.2 ng running. So, ang magiging total po niyan ay 44.8 ohms na magiging suma total ng common. So, lumalabas dyan 27.6 starting, 17.2 running, at ang 44.8 ohms ay common. So, ganyan lamang po kasimple ang pagkuha ng common starting, running. So palibhasa nga po ito ay walang relay at gusto ko itong paandarin ngayon para malaman ko kung okay siya. Kaya ang gagawin natin po ay irerekta natin. Gamit lamang po natin itong dalawang terminal na to. Ayan. Bali binuka ko lang yung dulo. Ayan. Para ipasok natin dito. So paandarin natin to sa pamamagitan nitong dalawang wire nito. At irerekta po natin. Yan po ang tinatawag na direct start. Pang testing lamang po yon ng refrigerator o aircon. Pwede naman sa mga aircon na hindi inverter kundi yung mga manual lang pwedeng gamitin to. So para mapaandar natin to, dahil nga tayo walang relay, kailangan lang natin ito. Itong terminal na to, yan. Ito, itutusok lang natin dito sa itaas, pasid sa ating pagsusuri. Ito ay lumalabas na common, ilalagay natin dyan. Tapos ito namang isa ay dito sa kabilang ito, palibasa ito ay lumabas na pinaka running winding nya. Ayan. So ayan, ganyan. So ang gagawin natin ngayon ay kukunan muna natin siya ng resistance. Ayan. O, titingnan natin kung baka kasi mamaya yung ating terminal dun hindi lumapat eh. So yan, nakakakuha tayong resistance na 18.8 ohms. So ang pagtesting po niyan, gagamit tayo ng flat screwdriver para malapad. Ang gagawin po natin, ipapatong natin dito sa starting winding. Ayan, nakapatong na ganyan. Pag-plug natin, ididikit lang natin siya dito. Seconds lang po yan. Pag dikit na ganon, sabay bunot, pipitik po yan, plik, lalagitik po yan, wag po kayo magugulat, normal lamang po yun. So pitik ko lamang po, dikit sa starting, plug, dikit dito, seconds, sabay bitaw, ilagitik, pak. So ganun lang, andar na po yan. Sasabitan po natin siya ng ammeter para makita natin yung resistance nya. So ipa-plug na natin, itututok na natin itong ating flat screwdriver, on, ayun na. Andar na siya. So ayan, nakakakuha tayo ng 0.9 amperes. Ito.
So ganun lang po kadali magpa-andar niyan. So yan po, umaandar na siya. Natin ay nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. Palibasa sumisingasing, okay ito. Tingnan natin yung higop. Ayan, malakas naman siya humigop po. Bukas pa dun sa kabila yan. So kukunin natin to. Tampunutin na natin. So ganun lamang pong magpa-andar ng direct kung wala tayong mga relay. Ganyan lang pong connection ng ating gagawin. Basta tatandaan nyo lamang po na pagdikit ng starting dun sa running, bunot agad, huwag nyong ibababad. Noon ba lang nalalagitik yun kasi mag-i-start siya eh. Huwag po kayong magugulat. So maraming salamat po at nawa po ay sa maiksi nating video na to ay meron kayong magandang natutunan. Sana po wag kayong magsawa na panoorin yung aking mga video at paki-like nyo po at paki-share kung maaari at paki-pindot na rin po yung ating notification bell para sa mga susunod pa nating mga video. Maraming pong salamat at isang mapagpalang araw. God bless po at mabuhay po tayo. Nawa ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaating lahat. Maraming salamat po.